DJ Cokie Style. Come on, come on, come on. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Ilaga hanggang kanluran, hanggang sa timog at silangan, sa bawat sulok ng mundo, halina at magsama-sama tayo sa kasiyahan at papremyo. Siguradong wala nang talo, hangad namin ang kayo'y manalo para mabago namin ang buhay mo, buhay nyo. Will yung lahat sa aming pagbibigay ng saya at pag-asa na iyong hinihintay. Will yung lahat, hindi wala nang babantay. Willing kapamilya o kapuso, ito ang ating kapatiran. Siyempre mga kaibigan, Tulong sa bayan this may come as a surprise to each and every one of you out there. ng kulay. Ano ba ngayon? July 15, July 15, 2016. Lagi dahil dito kayo Ito ang inyong kaibigan, ito ang inyong kaibigan, DJ Sky. Buhay na buhay. Sabi nga ni Willie, ready na ba kayo? Kaya kanina may countdown siya. 987-654-321. Ready na ba kayo? Siyempre, ito na naman ang DJ Sky. Ay, sabi ko, habang before we go on the road, alam mo naman si DJ Sky, lakwatsa rito, lakwatsa doon. Anyway, binabati ko kayo lahat yan. Siyempre, do I still have to ask? Miss ko kayo. Ayan. Ayan, sasabihin ko. Miss ko kayo, siyempre. And as you know, for all the new listeners of DJ Sky on the air, siyempre, I am on my summer vacation. Yan. So I took a break. Lakwatsa muna ako, di ba? Siyempre, lakwatsa muna ako. Cool down yan. Lakwatsa rito, you know. Siyempre, kailangan you have to recharge na ganyan din. Di ba? Anyway, I'm getting ready to go on the road, sabi nga nila. Saan ba ako papunta? Secret. Anyway, binabati ko kayong lahat, aking mga masugid na mga tagapakinig. Ang daming nag-email, nagte-text, at saka sa Facebook. Kailan daw, babalik si DJ Sky. Siyempre, sabi ko naman sa kanila, summer vacation ako. Siyempre, I am on summer vacation. Siyempre, medyo recharge. Grabe nga nila. Just to get my bearing, just to get my sanity. And at the same time, nung inauguration ni President Duterte, talagang naggagalaiti na yung aking mga daliri at sa ang aking dila. Ayan. Siyempre, just like the new administration of President Duterte, President Digong, kailangan energized din tayo, siyempre. Well, siyempre, napakarami kasing mga topic na mga kuminsan nakikinig ako ng music Nakikinig ako ng news. Woo! Ang dami. And then it's very inspiring, let's face it, sabi nga nila. And in behalf of Radio Filipino America, siyempre si Attorney Erwin Bautista, ating at sa kanyang First Lady, si Ate Lou Bautista.
Binabati rin natin silang lahat, ang ating mga kapwa mga broadcasters. Binabati rin natin sila, siyempre, ang ating mga kakusa, mga karadyo Filipino-America. Ito po yung lingkod, DJ Sky on the air. At maglalakwat siya na naman. Anyway, one of the places that I plan to visit, of course, ang Pilipinas. Ayan. And it would be full of curiosity, sabi nga nila, when I go out there and have the time to observe. Ayan, ganyan. At saka marami tayong mga appointments. Yeah. But it's just a short time naman yung bakasyon ko. But it's always nice. Alam niyo naman ako. I always try to maximize my trip sa Pilipinas. Di ba kung napakinggan niyo yung how to go on vacation sa Pilipinas and maximize your vacation, di ba? One of the rules that I shared you is pag napunta kayo ng Pilipinas, kailangan don't act like a member of the Commission on Audit. Ayan. Kundi masisira na sa airport pa lang kayo, nasisira na yung araw ninyo o gabi ninyo. Ayan. But anyway, bago ko ipagpatuloy ang aking programa, or this is just a short blurb before I go on the road, sabi nga nila, I just want to pitch in a little bit just to get you going because I do plan to broadcast sa Pilipinas. I usually broadcast sa DWBL 1242 kilohertz on your AM radio. It's part of the FBS radio network of Mandaluyong. Yan. They do have an FM station actually doon. They have 3 radio stations in the building. Diyan sa Mandaluyong na pinupuntahan natin. Si Ma'am Elsa, ang manager nila. Diyan din nagbo-broadcast ang Tirada Radio Group. Ayan ni Mr. June Ferrer, ating kaibigan. And also, I am a bona fide member of Tirada Media Group also. Ayan. And Tirada Media Group is a credentialed KBP, Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Is a member of the KBP. Ayan. Anyway, regards sa aking mga fellow broadcasters dyan, si Mr. June Tirada, the president and founder of Tirada Media Group, na nagbo-broadcast din actually on the same radio station. It so happened to be. Remember, every time I go on vacation, I always do a broadcast with DWBL 1242. They also on streaming radio. Hindi lang sila streaming radio, they're also streaming video. They have that option, talking to the technicians. Kasi while you're broadcasting, nakikita mo, chinek ko yung kanilang mga equipment sa may radio control room nila at kinakausap ko yung mga engineers nila. They do have the video streaming also. That is an option that it's up to you. But for audio streaming, they are on audio streaming also. So, and not only that, you broadcast and then pagkatapos ng broadcast mo, standard kasi yun eh. Nire-record parati yung broadcast mo and then pagkatapos ng broadcast mo, ilagay nila sa SD card mo and then you can bring it home. That is the norm, standard na ano yan. And I wish we could do that also with Radio Filipino America, that for every broadcast, kailangan naka-record parati yan dapat. So maybe we can procure like say a 4 terabytes hard drive sa radio station dyan sa National City, and then every broadcast should be recorded time and again, and then you empty out your own file para may archive because you never know what's gonna happen. Halimbawa, malay mo si Ka Eddie, ayan, magiging presidente 10 years from now. See, you can always go back doon, tingnan mo, ayan, maririnig mo yung kanyang halakhak, ano pala, yung kanyang maraming halakha, hindi, mga laugh tracks pala yun. Laugh tracks pala tawag nila. Anyway, this is your friend DJ Sky. I do well alive kicking. Dito tayo at I'll be broadcasting for about an hour here before I go on the road, and the next time you're gonna hear me, hopefully ay hindi masyadong mahirap mag-broadcast sa Pilipinas. Ganyan.
Dahil alam mo naman sa Pilipinas, you're at the mercy of the Wi-Fi signal. Kahit na dala-dalawa yung mobile Wi-Fi mo hindi talaga mahirap pull outin yan. But of course, Michael Banzales, our IT, may be able to help kung ano-ano ginagawa namin kumisan doon. Sa signal, nilalagyan pa namin ng plato na metal. Pero may collector yung signal kung ano-anong kwan. But it's always nice to be honest. Hopefully in the future, ang Radio Filipino America may have a satellite station sa Pilipinas naman to be able para sa mga traveling broadcasters natin ay magkakaroon ng station na pwede nilang pag-broadcastan on a whim, on a short notice na ganyan. Kasi signal is always at a premium sa Pilipinas. So hopefully with the new administration, they can also up some of the Wi-Fi speed. Because I've always said this, ang Wi-Fi sa Pilipinas ay mabilis. Yeah. That is, if you're willing to pay. Yan sinasabi ko because, trust me, I hate to say it, but there is a certain monopoly of the services na ganyan. Now, I say this, and I've proven this many times, and I also discussed this in some of my radio broadcasts na mabilis ang Wi-Fi sa Pilipinas. Kaya lang, chino-choke ng mga businessmen, mga companies. The companies servicing the Wi-Fi and the internet services in the Philippines are actually maximizing their profit margins. Yan. I'll give you one example. I go to Olongapo or Subic Bay and go visit one of my friends, Jack. Hello, Jack and Diane. How are you guys doing out there sa Olongapo? When I go visit Jack sa kanyang place, guess what? Hey Jack, what is your speed dun sa bahay niya? Dahil sometimes we have lunch or dinner. What is your speed here? Ang bilis. 40 megabits per second. What are you running? Like, I'm running fiber optics with this company. Same company that you deal with in Manila. But because he's paying a premium price, he can have the fiber optics network and he's got a full blazing speed, at least 40 megabits per second. Ayun, sinasabi ko na sa inyo. Sabi kanila, napakabagal daw ng internet sa Pilipinas. Hindi. That is a misconception. That is a misstatement. Ang nagpapabagal yung mga businessmen o yung mga kumpanya na nagsaservice dyan. Kaya kailangan ng bring in a third or fourth party to give competition. Wag yung monopoly. Remember that mamaya tatalakay ka dyan. Marami dyan. Baka pinapangunahan ko na yung mga ano eh. Kasi internet, siyempre Telstra from Australia was supposed to come in, di ba? But anyway, and then these companies, the telco deal got bought out for laki, 750 million. No, it's actually it's $1 billion takeover by these two companies monopolizing the internet in Pilipinas. Alam niyo na kung sino yon na ganyan. Ngayon, sinusuri ng gobyerno ng Philippine PICC or something like that, if there is a monopoly or not. Siyempre, with the new administration, with the new president, mag-iingat sila dahil hindi pwede yung hocus-pocus. Sabi nga ni President Duterte, honesty, transparency is the cornerstone of his administration. Ayan. Kaya yung mga drug lord dyan, mag-iingat kayo. Anyway, ito po yung kaibigan DJ Sky. Bumabanat. Anyway, it's July 15, 2016. And of course, I'm glad to be back on the air to be able to share you my enthusiasm, my energy, and the whole thing. Alam niyo naman si DJ Sky na ganyan. So I'm sure you missed the Saturdays and the replays on Sundays of my Saturday programs na ganyan. And usually it runs at least 2 hours. Sometimes we nudge it to about 3 hours. Sabi ka nila, di ba? Anyway, before I go on with the ano ko naman dito, let's see, let's have a little prayer naman dito, syempre. Let me cue in my music here para meron naman tayong syempre with a little blessing, sabi nga nila. Here we go, ladies and gentlemen. This is your DJ Sky on the air, impromptu.
course, for today, July 15, I would like to ask for your spiritual guidance, O Lord. Give us, the broadcasters of Radio Filipina, the wisdom, the tenacity, and the persistence to stay focused with what we're doing, bringing the good news, the good things to our broadcast, to our listeners, and help us to be a catalyst, help us to be an instrument of making a change. And as we observe and as we nurture and as we watch this country, the Philippines, go through a new image of change. Please bless the new president, President Duterte, as well as the cabinet members, the vice president, the new senators, and everyone, especially the president, for carrying out a true sense of a new change across the government offices. We pray that he may serve at his fullest, at his best, so that all the citizens of this country, the Philippines, shall benefit, shall enjoy a legacy that he fully intends to leave to his countrymen, all for the love of the Philippines. And again, in behalf of Radio Filipino America and an impromptu DJ Sky on the air, please bless us, our station, our broadcasters, as well as our listeners, our OFWs, our loved ones. This we ask in your name, O Lord. Amen. And he said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy and Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang. And with the new program of the President of the Philippines, President Digong, President Duterte, and as we have all witnessed, his massive desire to make a sweep of this drug problem across the country. Tulog mo. Ayan, para sa ating mga anak dyan na mga nililigaw ng landas, naliligaw kayo ng landas, naliligaw ng pag-iisip. Iyong nanay This is the time to step forward, take responsibility for your actions, and this is a time for change. ka na may Kayong mga bata dyan, mga binatilyo, mga kabataan, as well as yung mga nililigaw ng landas din na medyo may edad na. Panahon na ito para meron kayong pagkakataon na magbagong buhay. ka na. Kaya lahat kayong mga anak, Isu'y anak ng Diyos, sabi nga nila, di man this is a time for change. lang magagawa. And this is your DJ Sky broadcasting Nagbago, on a nice evening right here in Southern California. Good day to each and every one of you out there, and I hope to see you one more time. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masundot ang layaw mo, di mo sila pinapansin.
ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha ng di mo napapansin. Nagsisisi at sa isip mo'y nalaman mo ika'y nagkamali. Nagsisisi at sa isip mo'y nalaman mo ika'y nagkamali. Nagsisisi at sa isip mo'y nalaman mo ika'y nagkamali. Ayan, di ba? Sabi nga nila, pag ikaw nagkamali, naliligaw ng landas, kayo mga drug personalities dyan, it is a very massive campaign by this new administration. It's very promising, sabi nga nila, di ba? Of all the folks that we've talked about. So I have my checklist here that I wanted to discuss for tonight, in the hopes of at least making a plug before DJ Sky goes on the road. Sabi nga. Anyway, again, you are listening, you are tuning into Radio Filipino America, and this is your friend, DJ Sky. Well alive, well kicking. Sabi nga, buhay na buhay. Sabi nga nila. Anyway, but if you look at the some of the sabi nga nila mga programa dyan na ano natin, let me play a little bit of dito kung titingnan mo yung mga, before we do that, yung mga pangalanan niya, you can see that the new President Duterte is really talagang pag-take over na niya, di ba? Sabi niya, 3 to 6 months, lilinisan niya itong Pilipinas. And so far, he barely scratched his time sa Malacanang, hindi pa nga nakaka 2 weeks eh. So, sabi nga lang, sabi ko na, to say that Digong and his cabinet members hit the ground running is an understatement. Sabi nga, talagang hindi lang ground running, sabi niya, talagang lumilipad. But if you analyze the behavior of the new administration, talagang tinira niya yung taas sa ulo, meaning the PNP generals na ganyan. And of course, some people will argue about the due process and all that. But for a president to point the finger and say, bistado na kayo, yung PNP generals na ganyan, that is bold. And what that means is, he means serious business. If you're not reading in between the lines, there's something wrong with you kung ikaw nasa law enforcement ka. General, from the top general, top down. Kasi in the past, mahirap mong tirahin yung hierarchy na yan kasi ang binabanatan mo lang yung maliliit. Previous administrations, sabi nga nila, ang tinitira mo yung nasa either mid-level o nasa baba. Mahirap kumanta yung mga yan kung yung mga protector sa taas, buhay na buhay at nagiging untouchable. So you see, ngayon, tinira niya sa taas yung mga PNP generals na protector or sino man yung mga sindikato na magkanya. Ayan, bistado ko kayo. Ayan, malakas din ang loob niya kasi may mga backer din siya na kuhan. And I think it is very timely, it is very admirable. I suppose a lot of folks underestimated the President Digong, when he said lilinisan niya ang Pilipinas ng 3 to 6 months. Kasi nga naman yung mga iba 3 to 6 months or 6 years walang nangyayari na ganyan. Andun pa rin yung mga untouchable na ganyan. So ayan, and then he didn't hesitate to name the generals that are involved or protecting some of the drug personalities. Tinira niya rin ang Bilibid Prison, ang penology natin, and the Bilibid 19, ayan, tinira na rin niya.
Makikita mo nga pati yung sindikato ni Colanco, ni Peter Co, yung bago yung isa na is still outside ng Pilipinas. Ganyan. So, binunggo niya talaga yun. And of course, some senators are trying to make ingay na say that we will have an investigation na ganyan. So, tsaka na yan. Tsaka na yan, senador. Senadora na kaya mo let the cleaning, the changes. Hayaan mo lang siya para malinisan niya mga yan. Yung mga iba naman, siyempre, gustong pigilan kasi kumbaga sa kwan, nagkakalkal eh. Marami siya nakakalkal eh. Marami nabibisto. Marami nabibisto, di ba? Ano ganyan. So, ayan, mga raid sa mga ano ngayon, maraming sindikato kasi ng mga. And it's very unfortunate for maraming sindikato, mga law enforcement, the ones that you rely on to be the protector of you as a citizen ngayon. Yun ang, kaya dito sa dayuhan, sa Estados Unidos o outside the Philippines, pag sinabi mong pulis ang tingin nila, corrupt talaga, na ganun hindi mapagkatiwalaan. So that is also a well-known phenomenon dito, kahit dito sa labas, sa Estados Unidos, na pag sinabi mong pulis, 50-50 yan ang mapagkatiwalaan hindi mo most likely corrupt, ganun ang perception. So with this campaign by the new president, hopefully that will change the image. And not only that, nakita niyo yung reaction ng mga business outside the Philippines na they now intend to bring more business in the Philippines because they do believe that the new administration is making sweeping radical changes to government office, the way we do business, yung mga red tape, yung mga sindikato ng law enforcement na ganyan, and then also all the government offices to everybody to get in line. Whether you are customs, BIR, or PNP, mga yan, lahat, LTO, ganyan. So there is a bona fide desire to make some sweeping changes. And that is good. Kasi palagay ko nagsasawa na rin yung mga tao kasi, di ba? Oo naman, nagsasawa na. Kaya, sabi nga nila, para sa ating presidente, ay siyempre, ang i-reward natin sa kanya siyempre, tayo naman, sabay-sabay hawak kamay, sabi nila yan. Kaya naman, damayan natin ang presidente sa kanyang kampanya sa pagbabago ng bagong Pilipinas. Kaya hawak kamay, sabi nga nila. Minsan madarama mo kaibigan ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabi di ko na kaya. Tumigil ka lang sa langit, baka sakali may masundugan. Di kaya ako'y tawagin, malalaman mong kahit kailan
yan naman yung hawak kamay, sabi nga nila. That is an original by Yang Constantino, siyempre, di ba? Ayun. Anyway, ipagpatuloy natin yung sinasabi ko kanina, maraming akong topic ko dito na kwan. Ngayon, marami kasi mga modus operandi yung mga police force noong araw na ganyan, yung mga naliligaw. Yung mga scalawags and everything, sometimes they raid yung mga house parties. Ang nakakatuwa dito sa bagong presidente, si Presidente Digong, kabisado niya yung mga gawain nila. And of course, ang kanyang PNP, si General Bato de la Rosa, ayan. Ayun. He just promoted him to 4-star general. Kaya, so he's also a straight shooter. So everybody in line, ganyan, ay talagang siguro, gaya ng sabi ko, mga tao nagsawa na siguro ng mga ganyan, mga kalokohan. Kaya they also wishing for a change for the better. Nakikita mo yung mga reaction ng mga citizens, whether you're from the province, from the south, from the north, yung massive surrender na may mga problema sa drugs. Whether mga drug addicts, mga drug pushers, mga drug personalities na ganyan, suddenly they're turning themselves in. Because like the one I explained to you a while ago, na nung araw, mahirap mong ma-break out yung sindikato na yan kasi kung hindi mo tinitira yung ulo, yung mga protector na mga general, hindi talaga makakapalag dito sa baba. Walang gustong kumanta. Ngayon, marami nang malakas ang loob na kumakanta ngayon sa baba. Na dito na didiscover nga yung folks that you've seen, the one that just turned himself in kay General Bato de la Rosa, na ganyan, sinabi niya kung sino itong mga protector, mga ganyan. In the past, kahit itong mga general na mga iba, hindi nila tinitibag yung mga kapwa general. Kasi parang padri-padrino. Yun ang mahirap sa ating kultura kung minsan. Ninong ka ni ganito, ninang ka ni ganyan, ninong ganyan, o si ninong mo ganyan. Sometimes, that is one part of our culture that it is good, but it has been taken advantage by a lot of folks. And kukunin kang ninang na ganyan, sabi ni President Duterte when he just took over as the president, na sabi, alam ko na yung mga stroke ninyo, yan ganyan. Halimbawa, ito ang sindikato may hawak nitong Southern Tagalog na ganyan. Papalitrato siya kay Vice Presidente o sa Presidente bago ilalagay niya sa kwadro. Pag nagkaroon siya ng problema sa customs o BIR, pupunta sila sa opisina nila, nakikita mo sa pas, nakapaskel nga naman doon. Ayun, ka-target niya si BIR, director, mga ganyan. Customs, mga ganyan, nakikita mo yung mga litrato. So, sinabi ni Presidente Duterte, alam ko na yung mga style yun, mga ganyan, ganyan. Bistado kayo sa akin. So, and also siyempre, to make any sweeping changes sa Pilipinas, true changes, yung sinabi ni Presidente Duterte na yung mga red tape, when you go apply at the government office, hindi yung certificate dito, bayad dito, sa kabilang opisina, mag-a-abroad ka, ang daming, ano pa yung sinasabi nilang overseas certificate, kung ano nung mga kalukuhan na mga ganyan. Nagsasawa, para bang may kanya-kanyang cut para mapagkwartahan. Aminin na yung mga opisina ng mga yan, na ganyan. And the reason why there's so many stops, instead of a one-stop shop na ganyan, kaya sinasabi niya, look at Davao. Pag nag-apply ka ng business license, isa lang pupuntahan mo. Mag-overseas ka, isa lang pupuntahan mo na ganyan. Wala yung mga kung saan ka pupunta na ganyan. Ayan. Yun ang maganda. See? Streamlining the procedure. Kasi something also that needs to be changed. Maraming mga observation ko rin sa Pilipinas, yung address lang ng Pilipinas. There should be a standardized address format ng Pilipinas. Pero kung titingnan mo talaga, lalo na pag matagal ka hindi umuwi ng Pilipinas, o kaya susulat ka kung sumusulat ka pa sa papel,
Malilito ka. Siyempre, papadala ka na balikbayan box eh. Kita mo yung address. Nakalagay ito. Nakalagay ito. Project 7.5. Lot 45 and 33rd. Sector 41. Corner, kung ano. Napakaraming arte. That is too complicated. Can you imagine? I'll give you one example. Estados Unidos, composed of 50, sabi mo nang parang 50 countries, 50 states. 50 states, standardized addressing format. First line, second line, and then state, and then zip code. That's it. That's all it takes. Hindi yung ang dami, sa atin ang dami lot number 41, block 42, Kalye, Kamachili, number 44 and a half, AB, ang dami mga, saka yung corner. Why do you have to specify corner? Kung saan nakaharap yung pinto ng bahay, yun ang address mo. Kahit nasa corner ka, just to simplify things. So many things in the Philippines, if you think about it, that can, if you think outside the box na ganyan, marami eh. Now, the EDSA traffic, of course, is a major topic na tinatalakay nila na ganyan. Because if you look at, pag hindi naayos talaga yung EDSA na yan, ay talagang, nako, walang mangyayari sa kanila sa pag, progreso. So kung titingnan mga kalsada natin, EDSA, you look at it. So ang presidenta humihingi ng emergency powers to expedite yung mga projects. At titingnan mo ang kalsada natin, hindi na pwedeng lumuwag na ganyan eh. So now they're trying hard in some of the areas na alisin yung mga kung anong nakalagay na mga bangketa, kung ano doon. Merong mga naglagay na mga nagbebenta na doon, tinatakpan na lang sa gabi, bago umuwi na, nilalak na. Ando sa bangketa, kalsada yun eh. So there is a massive campaign also to clean the streets. Ayan. Kaya medyo nabibigla yung mga tao kasi they've never seen one like this. Nabibigla sila eh. All fronts talagang binabanatan ni Duterte yung na campaign. From MMDA, mga ganyan. If you're truly deserving, we'll put you in there. Ini-streamline lahat yung mga yan. At saka yung mga kolorom na mga buses. Tinitira niya lahat yung mga kolorom na buses. So the LTFRB is starting to enforce yung mga kolorom na mga buses na ganyan. It's time to strike them down. Because if you think about it, sino may hawak niyan, mga kolorom na buses? Alam nyo na yon, di ba? Kailan pa bang sabihin natin na yung malalaking buses dyan, hawak niyan, connection sa politika. Ganyan yan eh. So, there is a franchise. Let's say, itong bus na ito, may franchise na, let's say, a fleet of 100 buses. Ilan na nakasabit sa kanila? Siguro another 50 nakasabit sa linya. Ganun ang style sa atin eh. Kaya sa 100, siyempre kumikita rin kasi yung may prangkisa na bus. Kasi nagbabayad itong mga 50 kolorom na nakikisabit sa kanila. Nagkakatigluan pag nagkaroon ng disgrasya. Ganyan. Nahuhulog sa bagit kung saan-saan na ganyan. Yan, tigilin na rin yan. Kaya lang LTFRB should enforce those things na ganyan. LTO, kita mo na yung massive kalokohan ng yung license plate. Kung minsan kasi parang ginagago ang mga tao eh. Parang hindi natin naintindihan na yan, yung massive enforcement ng bagong plaka daw ng sasakyan. Ganyan. Bago, there's no bidding kung sino mag-provide. Bago 1-point-something billion license plate, billion. Di ba? Di ba ganyan? Bago nawala, hindi na i-deliver. Bago biglang na-discover. Ganda ng salita. Na-discover sa customs. Ilang 16 or 17 containers may laman ng mga license plate. Nakita nila, hindi raw nagbayad ng buwis eh. Kinumpis ka naman ng customs, kuno. And from there, nung nakumpis ka, medyo naglaylo ng konti. Bago, idinunay, binigay sa LTO. Ano ba yun? Common sense, and somebody with a basic common sense can figure that out.
Pero ganon kalakas loob gumawa yung mga malalakas ang loob. Marami. Ayun, meron pa rin silang kinoconsider sa lower house and upper house, sa Senate, sa Senado, at saka sa kongresista, na no work, no pay. Maganda yan. Kung hindi ka papasok, no pay, no work, no pay. Dapat lang, na ganyan. At saka, siyempre, yung mga hindi nag-a-attend na mga ganyan, dapat tutukan na mga ganyan. May bulgar na mga ganyan. No work, no pay na mga ganyan. Ayan. At saka, yung mga bagong elected na mga senadora, huwag kayo masyadong magpakitang gilas kasi talagang itong train ni Digong he's out there to change everything, every mentality from airport. At yung airport may ganyan. Huwag kayong yung sinasabi ko na if you're not in the program, you stay the hell out of the way. Kasi there is a massive change coming up and it's hard for you to fathom ng mga ganyan na nabibigla sila kasi they've never seen a sweeping changes like this in their life. Na ganyan. So, they also want to implement the 9/11 for the whole Philippines, which is a derivative if you look at the system in Davao City. Na ganyan. And not only that, there will be phone lines starting the month of August. 8888. Parang hotline, mga problema, ganyan. And I think they probably gonna include some of the whistleblowers dito, na ganyan. And if they can implement that, maganda rin yung ganyan para matutukan. And I believe the President is intending to have about 10 operators manning the 8888 linya for people to call in and tell them straight line. Yan, maganda yan. Pero siyempre, they will be flooded with so many calls that they have to sort which is which. Kayo din mga tumatawag, babala din sa inyo mga tumatawag na mga ating mga citizens na huwag kayong tatawag, may problema kayo dun sa bakod ninyo, sa kapitbahay ninyo, hindi kayo magkaanuhan dun sa bakod na ganyan. Wag naman yung level ng barangay na dapat lutasin sa barangay. Give it a chance. I hope that I'm sure they will implement some rules to call the 8888. I have not seen it, I have not heard it, but I'm sure just to streamline. Kasi ang mangyayari niyan baka mamaya sa 1 week lang na pag-andar nung 8888 na number 1 million na yung calls na ganyan. Kayong mga Pilipino, tayong mga Pilipino din, gamitin natin yung utak natin, ha? Pakita natin. Yung mga problemang malulutas sa barangay level, sa municipality level, ayusin na lang doon. Huwag mo nang itawag pa sa 888 para magpa-starry-ray ka lang. Gamitin mo rin yung utak mo, yung common sense mo. Yeah, sabi ni DJ Sky. Yeah. Kaya huwag kang tatawag doon para lang nagkagalit lang kayo ni barangay captain tatawag ka naman sa 888. Ginawa mo ng personal na gano'n. Dahil yung bakod yung mga tanim mo mga kamatis ayaw niyang palagyan ng bakuran. Kasi inaapakan ng kanyang mga alagang mga baboy. Pupunta doon sa yung taniman ng mga talong at mga kamatis, inaapak-apakan ng mga ganun. Yung mga ganung petty, naman, huwag niyo naman gamitin yung 8888, kundi mabaluktot kayo. Ayan, kaya binabalaan kayo ni DJ Sky na huwag niyong gamitin yung 888 na hotline para sirain ninyo o kaya you wanna get back at somebody na ganyan. Baka mamaya tatawag kayo sa 888. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na doon sa kapitbahay ko, may nakita ho akong ginagawang hindi kanais-nais ng kapitbahay ko. Na gano'n. Bako nakita mo siya, biro mo, binideo pa, gumaganon yung mama, gumaganyan. Ganyan ng ganyan. Nakita niya halimbawa, ganyan ng ganyan. Pagod mo. Biro mo nakita yun, isusumbong niya sa kapitbahay niya. Susumbong sa 88, sasabihin na niya. Gusto ko pong isumbong yung kapitbahay ko, may nakita ho ako, hindi ka nais. Yung mama na kapitbahay ko po, na ganyan. Anong ginagawa niya po? Ako, may binabanatan mo siya, ganyan. Palagay ko yung ganito. Yan. Kasi naririnig ko rin, binidyo ko pa kaya yun, gumaganon yung kapitbahay ko, gumaganon ng kon.
Yung pala nung makita pinakita. Pala nagkukudkod ng nyog. Alam mo yung kabayo na ano, yung ano na, bago yung kinat na half na coconut, bago kumakayod pala ng ano, ng nyog na gumagano. Akala niya kung ano-anong binabanatan niyang kabayo. Sinayang mo lang yung oras ng operator na 8-8. So, anyway, yun lang nga, yung mga ganong bagay na ganyan, simple. Kaya, kayo mga kaibigan, ayun, babala para sa inyo na ganyan. Yan. Sabi nga nila, yung mga para din sa mga nahuling mga o nag-turn in ng mga drug addicts, drug personalities, drug pushers, magbagong buhay kayo. Huwag niyong gamitin ang sistema para maka-get away kayo. Dahil pag nag-turn in kayo, you have to sign a paper na isinusumpa niyo, huwag na kayong babalik na ganyan. Kung inaakala niyong gagamitin niyo lang yan para magkaroon kayo ng break, para hindi kayo matodas, ganyan, ay nagkakamali kayo. Dahil eventually, ang mangyayari sa inyo, pag tumiwalag kayo at ginamit yung sistema na ganyan, para maisahan ninyo, kayo ang maisahan. Yung kaisa-isang buhay ninyo, doon makikita na sabi nga nila, makikita nyo yan. Yan, yun ang mangyayari sa inyo. Di ba? Kaya pag-isipan ninyo, sino ang mahal ninyo? Dalawa kayo sa buhay ko at ako ngayon. Kaya kayong mga ano dyan, mga drug personalities, pag dalawang drug pushers nyo, mamili kayo. Alam mo, narito ko lagi para sa'yo. Mahal kita ng labis, ngunit iba ang iyong nais. At siya narito, alay sa'king wagas na pag-ibig. Nalilito, lito. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Ano ba iilalin ko? Isip ba o ang puso ko? Nalilito. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Kahit di ako ang mahal mo, kung man nanatili ako sa'yo, ay baka matutunan mo rin na ako'y iyong ibigin. At kung sadyang sa'y tapat, baka sakaling pagdaan ang araw, matutunan ko rin
Yan, sabi ka. Anyway, yung ating tinatalakay kanina. Kaya mamili kayo. Ayan, si Casey Tandingan. Anyway, yung kwentuhan natin kanina na sinasabi ko, di ba? Para sa mga drug sweep na maganyan, don't use the system to think that you can fool, because eventually, if you start doing that, they will catch up with you. Mas matindi ang banat sa inyo. Yan. Kung hindi 6 feet below the ground ang banat sa inyo, mas matindi yun. Pag yun ang binanat sa inyo, nako, baka magsisi kayo ng mga ganyan. So, anyway, sa ating mga sabi ko nga na wag kayong mag-isip na gayon. Kayo namang mga drug personality na ganyan. Your time is up. Yung mga mga mayors nga pala na the names are still coming up. They will be revealed in no time. Diyan sa yung mga mayors na involved in drug, mga sindikato ng drugs, mga protectors, mga pushers na mga ganyan. Your time is up, sabi nga nila. Kaya nakita mo yung vice mayor ng in somewhere in Metro Manila, turn himself in kasi pati kapatid niya nasa drug sindikato rin. Kaya he knows that siguro may nagtimbre rin sa kanya na vice, yung pangalan mo nasa listahan na ganyan. What is fascinating, and not looking back and blaming past administrations, is it's the same list that was given to the previous administration. Very interesting, di ba? Sabi nga ng former PIDEA director, that's the same list I gave to the president from the last administration, pero hindi inaksyonan kasi masyadong mabibigat yung mga yung mga bubunggoy niya na ganyan. So, sweeping changes, so many changes. National museums, umpisahan na niyang free entrance. Remember, kung kayo na bumibisita dito sa Washington, D.C., where the White House is, District of Columbia, sabi kanila, ang mga museum ay libre. Walang bayad yan. Because if you come to think about it, museum ng mga tao yan. Nanggagaling sa pera ng tao niyan, ng mga buwis ng tao. So, it's just fitting to let the people who pay for your taxes to enjoy the benefits of them. Ganyan. So, kaya maganda yun yan. Panukala nilang mga national museums dyan sa Pilipinas ay magiging free entrance na rin. Baka mamaya may magpapabayad na naman kung ano na. Sir, libre na ba ang museum ninyo? Oh, libre na. Yun lang, kaya lang pagdadaan kayo na ganyan, magpupunas kayo ng sapatos, 10 pesos may bayad doon para hindi madumian sa loob. Kaya magpigad kayo. Kaya merong anuhan ng sapatos doon, yung ikaskas nyo na gano'n, para hindi maalis yung balik ko, 10 pesos. Baka mamaya kung may makapag-isip na naman ng kalokohan na ganyan Sir, libre na ang entrance, pero yung ano nyo doon sa floor, pag kaskasan nyo ng sapatos ninyo, 10 pesos, para hindi maalikuban yung museum. Yan ang mga dapat bitayin niya mga sabi ni DJ Sky. Very creative kuminsan ng Pinoy. Pag pinakawalan mo, I do admire ang creativity ng Pinoy. Pero pag naunahan ng kalokohan, yan, that's it. Sabi ka nila. Yung sinasabi ko kaninang internet deal, yung 70 billion pesos deal, yung binili ng yun sa San Miguel Corporation, ibinenta yung kanilang frequency block na pag-aari nila, na nabili nila sa auction, ibinenta sa PLDT at saka Globe. This is the 700 megahertz spectrum. Anybody that is in the ham radio or mga electronics engineer na ganyan naintindihan. 700 megahertz is just like another lane, a better highway for communication na ganyan na pag-aari ng San Miguel Corporation way back pa na binili nila sa auction block. Ngayon, ibinenta daw, binili naman ng PLDT at saka Globe for 70 billion pesos deal. Ngayon, kine-questionan ng gobyerno. And they should. And I think in my opinion, they should. The government should question that kasi monopoly na naman ang labas niyan
na ganyan. Bago, ayaw pang paimbestigahan na ganyan. Those kind of things. Ang mangyayari naman, monopoly na naman yung 700 megahertz, which is going to be better. Na ganyan. But those kind of things. Now, the other thing I want to bring up is, let me see, before I go that, yung killings of drug personalities, extrajudicial events na mga ganyan. Maraming namamatay na ganyan. I do not condone that. Yung mga killings, extrajudicial killings ng mga drug personalities. And I hope that the local law enforcement is solid enough to enforce na yung mga vigilante, nag-iisip ng mga vigilante na maganyan, na warningan sila na just because you don't like that drug pusher or may nakaaway mo na drug pusher na titirahin mo na siya ngayon. In fairness naman sa kanila, you should not be doing that. We should not be invoking or promoting vigilanteism, lalo na sa mga local municipalities natin na ganyan, where we may lose control at yung mga tao ginagawa ng dahilan para tirahin si kapitbahay dahil hindi sila maganda yung bentahan ng droga nung araw na gano'n. So those kind of things, we don't condone this. And of course, the United Nations Commission on Human Rights have expressed their concern about the extrajudicial killings na ganyan. And that is also, yun naman ang tirada ni Senadora Laila de Lima, the former DOJ Secretary, na imbestigahan daw na ganyan. Kaya lang, in my opinion, mali din yung banat ni Senadora Lima. Kung bumanat siya, hindi niya, something she may not realize is, kababagong upo nitong presidente, and it's a massive mandate by the citizens of the Philippines. Bago bubungguhin niya, titirahin niya yung presidente na ganyan, you watch me na ganyan. Napipika ang si Senadora de Lima, maybe, and I make the assumption, maybe because maraming kinakalkal itong Duterte, si Presidente Duterte doon sa Bilibid Prison, na bakit sa watch niya as a DOJ Secretary, wala naman nangyari. Yung mga sindikato nag-ooperate doon, nagagawa ng shabu, nagbebenta doon sa loob ng Bilibid. Business as usual, sabi kanila. So, and among other government offices like Customs, BIR, LTO, and many more. Yung issue ng Department of Agriculture and DOST. So they split, DOT na lang, Department of Transportation, in-split na yan. Na ganyan. So itong mga issue ng mga LRT, MRT train. So I believe if I read it right, the Philippines also is going to sign, if not, baka na-sign na nila, yung 97 billion deal with the government of Japan to build a massive train system sa buong Pilipinas. 97 billion, which is good. Kaysa naman ibibigay pa dun sa isang kapitbahay natin na nagbubuli din sa atin dun sa West Philippine Sea. Ayan. Mamaya, talakayin din natin yan. I will touch on that. And then the DOT Secretary, Department of Transportation, remember, they took out the DOST, ginawang Department of Transportation, yung ibang function niya, binigay sa para ma-focus nila itong mga MRT, LRT. Yung airport, NAIA, the new manager of NAIA under the DOT na ganyan, siyempre, si Secretary Tugari also, number one na project, yung airport cleaning ng mga toilets, restrooms na ganyan, at saka yung free wifi, at saka i-upgrade yung kanilang wifi router. They will put a 1 gig router. Parang ano yan yung concept ng router is, parang naglagay ng gripo, kasi ang dating gripo, maliit lang, 1/8 lang ang diameter. Ngayon, maglalagay sila ng 1-inch diameter para mas maraming tubig na lalabas. Parang ganun ang signal. Yun ang concept ng, they will put a 1 gig router. Mas malaking tubo para yung signal, mas maraming ma-accommodate. At saka mas mabilis na ganyan. Hindi yung patingi-tingi lang ang wifi na ano. Kaya pag nasa NAIA ka talaga, parang NAIA, we should start calling it Manila International Airport. That also. Alisin na yung NAIA na yan. Kalokohan yung NAIA na yan Sabi ni DJ Sky. Yeah, I vouch for that. I'll go for that. Let's rename it Manila International Airport. And let's make a facelift of this.
Ayan, yung mga restroom. Alam mo kung minsan yung restroom natin, yung standard ng restrooms natin sa NAIA, hindi papasa dito Yun lang mga regional airports natin dito, mas maganda ng Dihama kaysa yung sa Manila International Airport. I'll start calling it Manila International Airport. Ganyan. And hopefully they can alleviate. Also, this new administration is also encouraging usage of the other airports like Clark, para ma-lessen yung congestion sa Manila International Airport na ganyan. So those kind of things, there's a massive things going on. The free Wi-Fi, like I said, kasi ako naman nakaka-check-in dun sa lounge, parating nila ako nilalagay sa lounge. So I have all the luxury, may pagkain, ganyan. And doon tayo sa mabuhay lounge. Kaya everything is out there, ganun. Pero parang yung mga tao walang access sa mabuhay lounge na ganyan. So those kind of things. Saka yung mga taxi nga pala. Yung taxi ngayon, remember what I told you about traveling, yung mga tips ko, traveling to the Philippines. Ngayon yung white taxi, which is the outside taxi, papayagan na sa rush hour na magpipick up ng passenger sa loob ng airport. Dati-dati hindi makapasok yung mga white taxi sa labas. Kasi nga monopoly sa loob. Yung yellow taxi, yun yung may yun yung sinasakyan ko parati pag dumarating ako. Dati sinusundo ako ng limousine. Kayo naman naniwala kayo, sinusundo ako ng limousine. Hindi, anyways, noon sinusundo ako, pero after a while sabi ko, wag na sunduin, because I figured that out na yung yellow taxi is reliable. However, yung yellow taxi, may kanya-kanya ding ano yan May monopoly din kasi yan And then I came to find out, yung white taxi doon sa kabila, minamaintain naman ng mga security, pag-aari naman ng mga police, mga airport police. Sindikato naman ng mga airport police yun. Bago yung mga tagalabas, hindi na makapasok. Ganyan. Kaya nagkagulo noon yan Kasi nung pinayagan ng rush hour, kasi walang taxi dito, nagreklamo, pinapapasok yung mga tagalabas, kaya lang kinikikilan naman pagpasok nila. Talaga. Ngayon, hindi sila pwede magkikil. Pag sinumbong sila sa hotline, patay sila. Yan. So there's a good thing. Yung mga random testing ng mga PNP cops. And they did it in Ilocos Sur, by the way. Now, whether they did it right or wrong, but that is a good sign. Kasi yung random testing is very important na ganyan. And I hope they do it right. And of course, at some point in my life, I was involved in drug and alcohol program advisor program. Kasi pag naglaro ng random drug testing, magkakaroon ka ng golden flow, iisbo ka, sabi nila. So kailangan yun, sasamahan mo yung one-on-one, iihi siya in your plain sight, nakikita mo, and then pagkatapos niya, pag napuno niya at least 3/4 ng bote, kukuha, pupunasan and everything na ganyan, kukunin mo and then dadalhin niya doon, you still plain sight, and then tatagan yun ng mga serial number, no name, na ganyan. Para lahat ng mga samples has no name on it, panay serial numbers lang. Para yung mga nagda-drug testing sa lab naman, hindi naman kunin mo yung number na ganito, ganyan. Hindi nila alam kung anong mga numbers yun. Ang nakakalam lang nung naglalagay ng ano. Pero at least pag nailagay niyang ganyan at meron siyang 1,000 vials doon, hindi niya alam kung sino-sino ng mga ano yan. Anyway, those kind of things. So that is a good random testing. Now, 9 cops came up positive at ang kwan ngayon, they verify yung mga positive, and then pag na-verify talagang positive, they'll kick him out of the service. That's the way to do it. They have to have the political will to do it, and they do now. Yan, maganyan. And then of course, this new the Court of Arbitration dito sa Convention Laws of the Sea, United Nations, ruling in favor of the Philippines against China. That is a biggie na ganyan. Of course, some people will say, well, what good does it do you to have the ruling in favor of the Philippines kung hindi naman may enforce? Well, maybe the right word is not enforce, but through the community of countries, through the League of Nations, mape-pressure ang China eventually na will comply with that, whether they like it or not. Kundi, they will be isolated in a way. When I say isolated, wala namang gusto makipag-trade sa kanila.
Wala nang gustong bumili ng produkto nila. Wala nang gustong magbenta ng produkto sa kanila. Those kind of things na ganyan. Now, sabihin ninyo maraming utang ang Estados Unidos. You read some of the articles, ang US is not that dumb. Trust me. Because I had to do some reading about that. Kung totoo nga na maraming utang ang Estados Unidos sa China. Binasa ko yan majority ng pera ng Estados Unidos ay nire-reinvest niya sa sarili niya. So maybe there's about 15%, no more than 20% ang pera ng pera ng Estados Unidos na nakasanla sa China. Not even, I'd say about 15 to 18%. Yun lang. Because mautak din ang Estados Unidos. Nire-reinvest niya sa sarili niya, mga Social Security, mga ganyan. Kaya nakikita mo yung our denomination of dollars. This is a legal tender and it is guaranteed by the government of the United States of America. That's the only denomination that has that. It's guaranteed ng dolyares. Kaya lahat ng tao gusto dolyar. Pag merong gustong itago ang pera, dolyar gusto nila kasi mas stable. Anyway, siyempre, mag-music naman tayo. Kaya para naman we're gonna break that a little bit. Simpleng tulad mo, sabi nga nila. Alam mo, nakikita mo si Digong, the way he dresses, the way he projects his personality. Napakasimpleng tao, di ba? Simple lang. Sabi nga nila, hindi ko lang dala yung shirt ko pero siyempre, pag naganyan na siya, naku, patay ka. It cannot, we will pursue this all the way. At kayong mga putakte na mga ina na ganyan na ganyan siya. But anyway, simple lang siya, and that's one thing I do appreciate with the new president of the Philippines, and congratulations to him and the rest of the cabinet secretaries and all those the rest of his team trying to do a job and a massive change to the Philippines. Kayo po nakikinig sa Radio Filipino America, and this is your DJ Sky. Simple lang na katulad mo ang gusto ko, sabi nga nila. Dahil simple lang ang pangarap ko, magbingit
Ayun, sabi nga nila, simple lang ang katulad mo ang gusto ko, sabi kanila. Kagaya ni Presidente Digong. Kita mo naman, breaking a lot of hirap din ang mga, siyempre mahirap din ang security ng trabaho nila. Pati yung, kita mo sa inauguration niya sa barong niya, hindi pa naka-close neck, naka-open neck pa lang siya. Mag-ano ng trooping the armed forces line, na ganyan, nakamaong siya. Maong and barong. Kaya the new president, simple lang siya, but sabi nga niya, galit talaga siya dyan sa mga, when it comes to drugs and all that, na ganyan. And hear that. Sabi niya. Kaya I do applaud and I hope we can all support the new government, the new president, in this desire to make changes to how we do things. Ayun, maraming issues dyan eh. So, time and again, maraming, yung mga gustong mag-resign, sabi nga. Kasi nabibigla, yung kagaya ng mga taga-BIR, sabi nila magre-resign na daw siya. Sabi nung bagong I have a trash can here. Feel free to turn in your resignation in the trash can. I'd be more than happy. Sabi nga nila eh. Kaya, yung reaction ng mga employees na gano'n na massive resignation, that is very dumb, that very stupid. Parang pinapakita lang nila na, yun, didistrongkahin na ang ating sindikato. Yung mga gano'n, that kind of behavior is uncalled for na ganyan, siyempre. Anyway, nakikita mo naman dito sa Estados Unidos yung away ni Trump at saka ni Supreme Court Justice Ginsburg, yung babae. Na ganyan, di ba? Nagbanatan siya naman, nagkaroon ng hidwaan na sa salita. Pero eventually, na-realize kasi sinabi ng iba na yung Supreme Court, si Ginsburg, she should not be, kasi she is politicizing things eh. Sinabi niya na, I don't know what's gonna happen to this USA country pag nagkaroon ng presidente na kagaya ni Trump. Nako, ganyan. She is a sitting Supreme Court Justice. Siyempre. And then later on, a few days later, she realized. Nag-apologize siya. I apologize for my statement against Trump. That's the kind of character na makikita mo na realize niya mali yung niya yan. Pero sa atin wala eh. Bagong elected ka pa na senador eh, tinitira mo na yung probably the most prominent president that ever came up since the time of let's say President Marcos. Not because I'm from the northern Luzon na ganyan. Makita mo ngayon dyan and rightfully so. Kasi there's always a feeling of mga taga Mindanao, they're always marginalized. Kasi itong mga sikat, taga Manila, ganyan, always the president is coming either from Northern Luzon, Visayas, wala man lang nanggagaling sa Mindanao. And this is the first time you have a Philippine president that came from Mindanao, representing right in the hearts and the minds of the people from Mindanao. So rightfully na ganyan. See, you have to give him a credit na ganyan. Nanalo siya na ganyan. And of course, the issue of the vice president is still ongoing kasi nag-file ng protest si Senator Bongbong Marcos. So we'll see. And na-highlight din yung, I'm not sure if there were unconfirmed reports na nagkita raw si Vice President at saka si COMELEC Chairman. If they did, that's pretty dumb and stupid. I hope it's not true, and my point na ganyan. But anyway, now I'll bring you the other one issue that's been floating around. Yung, because one of the narco generals that was identified is Pagdilao. So, and somehow with the USEC, the former USEC Puno was involved in nung namatay si Robredo, na-crash yung aeroplano niya. Yung aeroplano niya is a twin-engine Piper Seneca. You can tell I have a background in aviation. It's a twin-engine Piper Seneca that is pretty reliable, and for some reason, bumagsak. Ang pagkakakwento, lumipad na ganyan, bago parang nagganon bago bumulusok sa tubig na ganon. Now, twin engine yun, hindi basta-basta babagsak yun. Kahit napatayin mo pa, kahit na-i-off mo pa yung isang makina niya, lilipad pa rin ng single engine yun eh. So you have two engines. So,
ang nakakatuwa, nung inimbestigahan niya, I think the crash was 2012 when Jesse Robredo was the DILG secretary. Very admirable. I read his story from Naga as the mayor for 20 plus years. Naglalakad dyan, nakachinelas eh. Bago madadaanan niya, nagbabasketball kayo, makikibasketball din. Siyempre, magugulat ka rin, mayor na ganyan. Very admirable, but somehow, because in his desire to be one of a transparency, marami siyang nasagasaan dahil marami siyang kinukutkot eh. And one of them was, nung nabasa ko ito way back pa, wala na discover niya itong contract ng baril para sa PNP, law enforcement, na merong anomalies na ganyan. The contract was rigged, there's no bidding na ganyan. Among other things na na-discover niya siguro na ganyan. I could not prove it beyond reasonable doubt, if I have to use that terminal lingo. But somehow, I always in my gut feeling, personally, and this is just my opinion, my gut feeling na yung pagkamatay ni Robredo, yung crash niya, has certain signs of foul play. I'll tell you why. I'll tell you why. Number one, nung inimbestigahan yan, there's not a comprehensive crash investigation. Meaning, yung nakasanayan na dito, how we investigate dito pag na-crash dito, National Transportation Safety Board and TSB will take over. And he doesn't care kung sino masasagasaan. Ang trabaho niya to find out what caused the crash. And you know how they do it? They find a hangar, aircraft hangar. Piece by piece, ano yan? Ano yan, ilalagay nila sa placement doon. Hanggang sa halos mabuo nila yung aeroplano. Kahit na bako-bako o sunog na yung mga partes. If they have to dive all the way down to the bottom of the ocean, they will do it. If it takes them 10 years, they will investigate for 10 years. Diyan, ganyan katindi. So anyway, sa atin wala. Hindi mo alam kung anong nangyari, kung bakit bumagsak yung aeroplano. And I was reading some of the events leading to yung paglipad niya. The weakest link would be nung naggasolina siya. That's one. Of course, kung ako investigator, halimbawa, if I put my shoes as the investigator, unang titingnan ko yung maintenance logbook. Ganyan na standard yan eh. Maintenance logbook, you look at the maintenance logbook, tingnan mo kung anong mga repairs na that was done. Is there anything that could contribute to the possible catastrophe or failure ng aircraft yung crash na gano'n? Flight controls, engines, accessories, mga auxiliary powers, mga ganyan. Titingnan mo lahat doon. Yung mga cable na mga flight controls. Meron ba nagpalit na mga ganyan, mga kable, although it's electromechanical in most cases, mga ganon. Lahat yun, titingnan mo lahat, anong klaseng maintenance. And then you look up to what are the possibilities na ganyan. Very thorough na ganyan. Walang investigasyon, walang ano. And, interestingly, a day after na na-crash siya, itong mga personnel, including Yusek Puno and among other personalities from the Department of Justice, went to the condominium ng mga Robredo para kunin ang mga dokumentos doon sa safe. Very suspicious. A day after. What's the rush to go there? Second, that is a private residence. Another thing, there's no inventory of the documents that were taken from the safe. Nung napanood ko yung interview ni Lenny Robredo sa ABS-CBN, sinabi niya na basta binigay na lang daw niya yung mga, ay hinayanda lang daw niya EMT out yung safe kasi para wala na siyang iisip-isipin pa. You are a lawyer. What if somebody turn around and say, ayan, nagtatago kayo ng mga shabu dyan sa safe ninyo? Or ito, kasama kayo sa sindikato pala. Dito may mga papeles dito. Within reason, you as a lawyer, would you have not taken a way to protect yourself just in case somebody will say things otherwise? In respect, especially with your husband as the cabinet secretary level na ganyan.
Oh yeah. Number one, very questionable na yung pupunta sila a day after ng crash. What's the rush? Come on. May tinatago kayo? Wala ko may tinatago. Kasi andyan yung mga pangalan ng mga sindikato eh. Wala ko may tinatago. Wala. Bakit kayo nagmamadali na dito? Hindi kasi para ma-expedite. Alam mo naman, very efficient kami alam mo na kami mga empleyado ng DILG at DOJ. Very efficient kami. Lalo na pag mayroong mga sindikato. Mga ganon. And then, Ma'am Lenny, kailan ba wag na akong i-inventory yan. Bakit kailangan i-inventory dapat yan? Hindi, wag na i-inventory yan kasi makakagulo lang yan, nakakagulo lang isipan niya pag in-inventory eh. At saka pag in-inventory mo, siyempre, nakakasira ng diskarte yan eh. Kasi makikita na yung mga pangalan, mga narco generals, yung mga dyan. Lahat yung mga makikita niya, mas magulo lang buhay natin. Ha? Ma'am, mas magulong buhay nyo. Pag nagkagulo-gulo ito, nakita ang mga pangalan ito, mas magulong buhay nyo. I trust you. Pero huwag kayong magalala, gagawin namin kayong vice-presidente. Anyway, ayun naman, may opinion lang yun, DJ Sky. Anyway, the Robredo crash, those kind of things. And then suddenly, yung mga ibang na-involved sa investigations like the divers, unti-unting namatay eh. One prominent na namatay is the American diver. Namatay itong diver, ganito binaril yung diver eh. Because you as a diver of the crash site, marami kang nakita, marami kang alam. Saka you make a report. And somehow, siyempre ikaw, train ka ng investigator eh, na diver na ganyan. Alam mo na yung ginagawa mo, alam mo rin, matatansya mo rin kung anong kuwan. Not only that, the CAAP, the Civil Aeronautics Administration of the Philippines, one of the investigators was suspended. Now, this is not a very common knowledge kasi hindi masyadong natutukan yan eh. So, one of the investigators of the Civil Aeronautics Administration of the Philippines was suspended for divulging or releasing some of the information of the investigation to the media. So what? So what kung inirelease yung sa media na gano'n? At kaya anong tinatago ninyo? Mga investigador na ganyan. And this person is trained by the FAA, the U.S. Federal Aviation Administration. So, lahat ng style niya, pag i-imbestigahan na, talagang he doesn't care kung sino yung, ang tintinan niya, what caused the crash. Yun nga ang training niya, na ganyan eh. Alam niyo, sinuspindi yan eh. Dahilan lang sa, nagbigay siya ng mga information sa media, na ganyan. Dapat balikan nila yan eh. And I do believe it is foul play. Among other things, marami pa. Anyway, yung Amerikanong diver na namatay, ganito ang sitwasyon. Umuwi siya late at night, I think about 11 p.m. Pagpasok, kasi merong flag sa kanya sa subdivision nila na you open the gate yourself. Kasi nga merong sulat na gano'n. Bumaba yun, binuksan niya yung gate na ganyan, nagkaroon sila ng alitan ng security daw. Kuno, bago binaril siya ng security. Just like that. Patay. Binaril siya. Now, if you think about it, you as a resident of a subdivision na ganyan, papauwi ka lang, maaaring kasama pa niyang kanyang misis o kanyang mga girlfriend na ganyan. And you open up the gate na ganyan. Bako, basta-basta ka barilin ng security. There must be a reason na basta-basta ka nalang barilin ng security. Lalo na't alam niyang residente ka doon. Na ganun. And then, prominently, puti ka pa na ganyan. So, those kind of things. Kaya sabi ni DJ Sky, all along nung I could not fathom, what if somebody sabotage the flight controls na magkokos na gaganon yung aeroplano? What if, nung sa paggasolina, kasi naggasolina pala ito eh, what nung naggasolina, may naglagay ng tubig? Kasi once na hinaluan mo ng tubig, magpapalya yung makina. It may not be prominent while you're still on the ground, pero pagtaas mo na ganon, mag-choke yung main fuel control. Alam ko yung mga main fuel control, yung fuel will come from the fuel cell and then it will be processed through the gate by the fuel pump and then the fuel filter and then it goes to the main fuel control. The main fuel control will meter the fuel
to the respective combustion section of the engine. Pupunta doon. Ganyan. Habang tumatakbo yung jet man o ano, pupunta sa combustion section. And it will be sprayed in there, be atomized to be volatile and then ignited by the igniters na ganyan. Yun yung continuous explosion sa likuran na ganyan. Ngayon, pag hinaluan mo ng tubig, paglabas doon, hindi na fuel, tubig na, machuchok ngayon. Kaya yung makina, papalya na ngayon. Just a guess. Kayo. And it's just my opinion. Sabi nga. But all along, it is sad if you think about it, na ganyan ang pagkamatay ni Jesse Robredo. I don't know him personally, but reading his story of his life, he was one true government official who wanted to make a difference and leave a legacy of true governance of an entity as in Naga. Na ganyan. So, it is sad if you think about it. But anyway, ayan mga kaibigan, DJ Sky. So, yun ang mga topic kong among many things. And wag niyong kaligtaan, sabi nga nila. At tulad mo, sabi nga ni magpatugtog man ako, sabi nga nila. Siyempre, umiiyak ang puso ko. Pero, sa itong bagong lipunan natin ito, sana naman tayo magkaroon ng bagong pagbabago. Kahit na umiyak ang puso ko dahil sa pagkamatay ng isang kadakilang kagaya ni Robredo na ganyan. Ang buong akala ko ay tayo ng dalawa ang magkasama. Ngunit bakit biglang naglaho? Tamis ng pagmamahal ay nasaan na? Siyempre, binabati rin natin yung ating mga kaibigan dyan. Yung mga kakusa natin, sila Mr. Jun Samudio, si Michael Bansales. Mga kaibigan natin, sila Kaedi. Lahat ng mga tagapakinig ko ng every Saturdays na sino man sila Miss J at saka si Ver who are relocating to Florida. Naku, nakakalungkot naman kayo. But anyway, through the magic of the internet, at least mapapakinggan nyo pa rin si DJ Sky with DJ Sky on the air. Starting August na naman, babalik tayo on the air every Saturdays and then replays every Sundays with Radio Filipina America. Sino ba yung mga gustong batiin natin? Sila Mr. Ayun, marami sila. Alam mo naman. Itong lahat ng mga kaibigan natin sa Facebook na mga ganyan. Sila Ka-Eddie. Sino ba yung mga... Without missing anybody here. Tinan ko nga kung if I can recall some of them na ganyan. Sila Emmy Castillo, saka si Dennis, si Emmy Castillo Pascual, saka si Dennis Pascual, si Flor Viloria, yung mga regular listeners nila. Si Dr. JV, si Rocky, at saka si Ma'am Carrie ng Hacienda Heights. Ang ating mga ka-eskwela sa Torrance, mga taga-vegan, mga batch 17 ng Divine Word College of Vegan. Sila parang Virgil, sino ba ito? Si Steve also. Si Sheila, I'm going through my para hindi ko ma-miss. Yung mga sila Chris Corutan, yung Biakers 400 series, sila Amy and Paul, sila Flor and Manny Santiago, si Vince, si Lolen Medina, si Gil, at saka si Kit Duenas. Sino man ito? Si Salvacion Kyocho, si Irene,
Si Minda Marquez. Yan, mga regulars na nakikinig yan eh. Ayan, sabi nga nila, umiyak ang puso pero nagagalak ako dahil sa bagong pagbabago ng Pilipinas. Ayan, di ba? Tama lang yun. And rightfully so, sabi nga nila, hanapin ko yung aking, ano ba yung mga, yung pinapatugtog ko nga, dead na dead talaga ako sa mga pakembot-kembot mo. Ayun yan. But anyway, sa ating mga tagapakinig dyan, sa DJ Sky on the air, at hindi ko makita yung mga DJ Claro. Eto naman, para sa mga ating mga kaibigan, para kay Carla, kay Aling Carla. Ay, na-miss ko si Aling Carla eh. I do admire Aling Carla. Check this out. Laro tayo! Ayos, gusto ka. Si Mr. June Tirada Ferrer. Ang tahong ni Carla, sabi kanila. Aking mga kapatid sa Sacramento, binabati ko rin si Brad Orly, si Brad Edwin, si Becky de la Vega, saka si Jojo, si Marites, Mrs. ni Brad Edwin, si Nieves, Mrs. ni Brad Orly, si Jackie, ang aming bunso, ang aking kapatid si Noli, at saka si Jem, Mrs. niya in Ireland also, at si Jackie at kanyang mga anak, sila Maila. Sino pa mga gusto kong sila Shirley at saka si Alvin. Also binabati ko sila from West Sacramento. Aking kapatid si Melly at saka si Ricky at kanyang pamilya, sila Charmaine at saka si Paulo at saka nilang mga anak dito sa Mirna Mesa. Binabati ko rin po sila. Aking pinsan sa Santiago, si Benji Farinas, binabati ko rin sila. Ang mga tagapakinig natin dyan sa Vegan, sila Henry, yung mga bats natin dyan, mga sugid sila Dolly Fermato sa Solid West, binabati ko rin. Si Juan, binabati ko rin si Vicky Valera ito. Sa Facebook ko kasi Ayan sila Ver, sila Miss J, si Jun Samodio, si Don and T.O.D. Cook na nagbabakasyon pa sa East Coast. Si Dennis Pascual, sila Amy and Paul Castillo, si Miss Carrie, si Irene, si kapatid ko si Melly, si Erica, si Minda Marquez, si Flor Viloria, si Ka Eddie. Ayan, mga kaibigan natin sila Orly, sino ba yung mga tagapakinig natin? And all the listeners, the masugid na listeners every Saturday. I may not have your name, but I do have you in my heart. Sabi nga nila. At syempre, nagpapaalam na naman ng DJ Sky on the air itong impromptu broadcast ko. And here is the Aegis with their dance music. Ang sabi mo, di mo na ako mahal. Oh, hindi mo na ako mahal. Bakit ba? At syempre, nagpapaalam na naman ng DJ Sky with the impromptu is July 15, 2016. At tinalakay natin ang mga trending news. Marami-raming trending news. Huwag niyong kaligtaan. Makinig kay DJ Sky as I broadcast mula sa Pilipinas. And I will try, hopefully, ang internet ay hindi magloloko. Ayaw rin
At I will try also to broadcast with the station on DWBL 1242 kilohertz on your AM radio, broadcasting with FBS Radio Network. And also, hopefully, I get to meet the founder and president of Tirada Media Group, Mr. June Ferrer. Also, he broadcast from radio as DWBL 1242 kilohertz. The same radio station, the same building in Mandaluyong, Rizal. And hopefully, I get to meet a lot of the members of Tirada Media Group. All members have the credentials of kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Kaya ito po yung kaibigan naglilingkod. Ito, sabi kanila, DJ Sky, kung saan lupalo, buhay na buhay. Ay sana naman nabigyan ko kayo ng kahit kunting update sa ating mga trending news and balita ng Pilipinas. Sa ating mga OFW, mga listeners dyan, salamat sa inyong pagtangkilik. Sana itong bagong administrasyon ay magkakaroon kayo ng magandang kinabukasan din. Ay yung mga medyo natitengga dyan sa OFW, sana naman matutulungan kayo ng bagong administrasyon. Basta hinay-hinay lang kayo, hayaan ninyo ang administrasyon na ito ay will enforce, institute a lot of the changes. Yun lang ang sinasabi ko sa mga Pilipino. Don't be restless. Huwag man siyadong mainip dahil there's a lot of work for this new government of President Duterte to institute, but there is a true changes coming up all over. Kaya stand by or you get the hell out of the way. And this is your friend DJ Sky on the air. They're broadcasting from Southern California. Again, thank you for tuning in and God bless you all. Let's start it all over again. Bakit ako ngayon hate mo? Bakit bigla kang nagbago? Bakit wala nang sweetness mo? Ano ba lang dahilan? Ako ay pabigyan. Let's start it all over again. Bigla kang nagbago. Bakit wala nang sweetness mo? Bakit ako ngayon hate mo? Bakit bigla kang nagbago? Bakit wala nang sweetness mo? Bakit ako ngayon hate mo? And of course, in behalf of Radio Filipino America and Attorney Erwin Bautista at ating First Lady si Ate Lil Bautista, nagpapasalamat din ako sa Radio Filipino America sa inyong pagtangkilip sa ating estasyon ng internet radio, the one and only Radio Filipino America. Ito pong yung lingkod, DJ Sky with DJ Sky on the air. Ayan, sabi ka nila,